po sa ating lahat at ako po si Mrs. Jocelyn Ilaw na dito po ako ngayon sa Japan na gagawa po ako ng video mula ngayon at ito po ay malaking tulong po sa bawat isa na magsishare po ako ng salita ng Diyos at inaayayahan ko po kayo na lagi po kayong makinig at ito po ay pagkain ng ating spiritual. At kailangan po nating mamuhay panlangit. Kaya makinig lang po kayo at i-apply po natin sa ating mga sarili. So mag-uumpisa po ako sa pagharap sa bagong pasimula. Ano po? At tayo naman po ay talaga nagmula sa wala at tayo po ay lahat ay mag-uumpisa sa bagong simula. Ang ating konteksto ngayon ay kung meron po kayong Biblia dyan, ay buksan po natin ang Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 2. At sinasabi po dito na nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. So, ibig sabihin po, talagang walang-wala dito sa mundo. At nang simulang likhain ng Diyos ang sinukob, ay nakakatakot ang kapaligiran. Madilim, magulo, maingay. Ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan, nagkaroon ito ng kaayusan, kaliwanagan, at kagandahan. Ang makukuha pong aral natin dito ay ang panahon po sa ngayon. Talagang nasa kadiliman po ang ating mundo. So, makakapagsimula po tayo ng kaliwanagan sa mundong ito kung tayo po ay magtitiwala sa salita ng ating Diyos. So, kung tayo man ay nasa kadiliman, pwede po tayo mag-umpisa sa kagaya po ng sinasabi rito sa Genesis na tayo po ay kung maniniwala sa salita ng Diyos, tayo po ay bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na magkaroon ito ng kaayusan, kaliwanagan, at kagandahan. Bago po tayo magsimula ng anumang bagay, ay naroon na ang Diyos. Laging naon ang Diyos sa pupuntahan o gagawaing sisimulan natin. Kaya walang dahilan upang matakot o panghinaan ng loob kapag tayo ay naharap sa mga bagong pasimula. At yun nga po, kung tayo po ay may bagong gagawin sa ating buhay, magpapasimulat po tayo na kasama po natin ang Diyos. Kung ano man po ang binabalak ninyo o desisyon nyo sa inyong buhay, ibigay muna natin sa Panginoon. Upang sa pasimula, andun na ang Diyos. At alam niyo na ba na ang Diyos, kapag siya ang kumilos, walang pagkakamali dahil ang Diyos ay mabuti, makapangyarihan, at talaga naman po ang kanyang ginagawa ay talagang maayos. Kaya laging nauna ang Diyos sa ating pupuntahang gawaing sisimulan natin. Kaya magtiwala po sa ating Panginoon at huwag po tayong matakot at papanghinaan ang loob. Kapag kasama natin ang Diyos sa ating bagong pasimula, sigurado po na laging maayos. Hindi rin natin maipagmamalaki ang ating kagalingan sapagkat buhat sa Diyos ang ating kaalaman, kalakasan, kakayahan, at anuman tinataglay. At kung siya hindi natin kasama, wala tayong anumang magagawa. So, yun po ang katotohanan mga kapatid. At ang nagmumula po ang lahat sa ating Panginoon. Nagkaroon po tayo ng lakas dahil sa Kanya. Nagkaroon po tayo ng karunungan dahil sa Kanya. Kaya wala po tayong maipagmamalaki mga kapatid. Kung sa inyong pasimula ay lagi siyang kasama, sigurado po ang lahat ng ito ay magiging maayos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kaalaman.
hindi po natin kaya ipagmalaki ang sarili nating kagalingan. Dahil totoo naman po na kung wala ang Diyos, hindi po natin kaya. Siguro naman po napatunayan na po natin yan nung tayo hindi pa Kristiyano at kung kung mag-uumpisa ka pa lang bilang isang anak ng Diyos. Tingnan po natin, kapag inasahan mo ang Diyos sa bagong pasimula mo, sigurado po yon, matutupad po yon at walang pagkakamali dahil ang Diyos po ay hindi nagkakamali. Perfect po ang kanyang mga ginagawa dahil siya nga po ang lahat ng lumikha ng lahat dito sa mundo. At ultimo po sa atin, siya po ang naghugis, siya po ang lumikha sa atin. Kaya alam niya po kung ano ang mas mabuti at kung ano ang ating gagawin sa ating buhay. Kung siya po ang mangunguna sa iyong mga gagawin at kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay laging una. Walang sino mang maaaring magsabi sa Kanyang idea o kaisipan o orihinal. Nanggaling sa Diyos ang lahat ng magandang bagay at iyon ay pinaisip lamang niya sa atin. So, ibig sabihin po, lahat po ng ating mga iniisip ay pinaisip lamang sa atin ng Diyos. Ngayon, kung ang masusunod ay iyong sarili, hindi po sa Kanyang isip yon. So, kung ang inyong susundin ay ang pag-iisip ng Diyos, ano po ba yung pag-iisip ng Diyos? Itong salita niya, itong Biblia. Kaya kung ito po ang inyong susundin, ay ito po ang inyong magiging kaisipan. Original po. Hindi kopya ito. Ano po? Ito ang salita ng Diyos na siya mismo ang nagsalita. Sa Kanya mismo nanggaling. Kaya kung ang papaniwalaan mo yung sarili, ay sigurado po meron pa po tayong kapalpakan dito. Ano po, dahil hindi po tayo perfecto. Ang perfect lamang po ay ang Panginoon. Kaya kung sa Kanya aasa o sa Kanya ka magtitiwala, sigurado po hindi po tayo magiging bigo sa anumang ating hangarin sa buhay. At siya lamang po talaga ang nakakaalam kung ano ang mas mabuti sa atin. Wala ring simulang inventor na maaaring magsabing siya gumawa ng mga bagay na nagmula sa wala. Tanging Diyos lamang ang makagagawa nito. Tunay nga po na hindi tayo pwede mag-umpisa dahil sa Kanya po nang gagaling lahat ng mga materyales bago tayo makabuo ng isang bagay na ating gustong buuin. At siya lang po ang makakagawa nito kung siya po ang inyong pagtitiwalaan. Kaya lahat ng karangalan ay dapat bumalik sa Diyos sa lahat ng ating tinataglay. Pasalamatan at purihin natin ang Diyos. Kaya naman po, karangalan sa Diyos na ibalik natin lahat ng ating inasam, lahat ng ating meron tayo na kung anong meron tayo, kailangan po natin ibalik sa Kanya ng kapurihan, pasasalamat. At lagi po nating, huwag po nating kakalimutan na lagi natin pupurihin ang Panginoon. Dahil kung wala nga ang Diyos, wala ka kahit ano. Yung karunungan, kalakasan, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Ang nga po natin, sa Kanya po ito galing. Kaya lahat, naayayaan ko po kayo, makinig po kayo lagi ng salita ng Diyos at ito po ay makatutulong sa paglago ng inyong buhay espiritual, hindi lamang po buhay espiritual at yung buhay na rin po dito sa mundong ito na yun nga po, ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano po ang mabuti para sa atin. So ilang po, purihin po natin ang Panginoon at pasalamatan. At tayo po ay manalangin. Wala palang dahilan upang kami matakot sa aming pupuntahan, sa aming gagawin, sapagkat naroon ka na bago pa kami makarating o makapagsimula. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito. Turuan mo kami na sa bawat umpisa namin ay ikaw ang magtapos. Sa bawat umpisa namin, kasama ka namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na lahat ng aming mga desisyon
ay maibigay muna namin sa iyo upang sa ganon kami po ay makapagtagumpay. Kaya salamat po Panginoon sa iyong buhay. Turuan mo po kami na lahat ng aming gagawin ay laging kapalit noon ay pasasalamat at papuri. Tulungan mo kami sa bawat oras na papurihan ka namin, pasalamatan. Mahalin, Panginoon. Salamat po sa araw na ito at binabalik po namin ang pasasalamat, pagpupuri sa iyong karangalan, sa iyong kabutihan, sa iyong kapangyarihan. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. See you po next video.